guys, usap-usap muna tayo. Ito na yung nilagang. Actually, wala naman talaga akong acid reflux. Sa mga tita ko, may acid reflux. Tinatanong niya ako, ano daw gamot sa acid? Kasi parating humahapdi yung tiyan niya. Ano nga ba talaga yung sanhi or cause ng acid reflux? Bakit tayo nagkaka-acid? Yan kasi ang acid reflux. Disease yan ng stomach abnormalities. Pag meron kayong ginagawang abnormality sa inyong food, ay talagang magkaka-acid reflux kayo. Tulad ng siyempre yung overeating. Yung sobra-sobra pagkain. Tapos kumakain wala naman sa oras. Tapos parating nagpapabusog. Parating busog na busog. Yung sobra naman sa kailangan ng iyong katawan. Yun, isa yun sa mga sanhi ng acid. Next, yung midnight snacks. Yan. Yung matutulog na lang kayo, kakain na kayo. Pwede naman kayong mag-juice or milk. Okay yung milk. Sa gabing-gabi na, siyempre hindi naman natin maiwasan na pag gabi na tayo natutulog, gugutumin talaga tayo. Inom na lang kayo ng milk. Ako nagmi-milk ako after ko mag-trade. Siyempre nakakagutom kaya gabi na matulog sa gabi. Milk is enough. Tapos yung fatty food, ayan, yung mamantika. Parati na lang kayo kumakain ng food na masyadong mamantika. Nakaka-cause din ng acid yon. Oo, yung prito, yung gisa. Kaya, ayun ako. Ewan ko na lang. Tsaka yung pagkain na wala sa oras, yung lalo na yung mga snacks. Kasi, tingnan nyo guys, yung stomach natin, pag kumain kayo sa gantong oras, halimbawa almusal, 7 o'clock, the next day, yung tiyan nyo at 7 o'clock, maghahanap yan ng pagkain. Parang makakaramdam ka ng gutom. Then halimbawa, the next day, kumain ka ng alas 8, ay di magkakakos yan ng, parang nalipasan ka na ng gutom nun, magkakakos na ng acid. The next day, kumain ka na naman ng alas 9. The next day, kumain ka na naman ng 7 o'clock. Magkakaroon ng abnormality ang iyong stomach. Magkakakos siya ng acid. At isa pa, yung 3-in-1 coffee. Sobra makapagbigay yan ng acid. Totoo yan. Aminin nyo man sa hindi. Malaki ang influensya ng 3-in-1 coffee. Basta ganun ang 3-in-1 talaga, promise. Mabilis talaga makapag-cause ng acid reflux yung 3-in-1. At saka yung chocolates. Yes, chocolates. Tsaka yung beverages, tulad ng mga soft drinks, alcohol, of course, nakakasanhi talaga ng acid reflux yun. Tsaka yung pagtitake ng aspirin. Kaya pagka tayo nakatira sa may bulubundukin at mahirap i-access ang pagamutan, kahit naman siguro nasa syudad ka, kung gusto mo talaga ng mga herbal medicines lang, itong dahon ng guyabano, the best talaga to para sa acid reflux. Although yung iba, yung iniinom nila is pinigang malunggay.
kaso sobrang napapaitan kasi ako sa malunggay. Although, very effective din yung dahon ng malunggay. I-blender mo lang siya, pigain, tsaka inumin. Para masarap-sarap, eto na lang, dahon ng guyabano. Wala lang siyang lasa. Parang uminom lang kayo or kumain lang kayo ng talbos ng kamote. Ganun ang lasa niya. O at least hindi mapait. Although, yung malunggay, very effective din. Ito, okay na to. Para sa acid. Diba? So, kung may natutunan kayo, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga videos. At kung mayroon naman kayong katanungan, kung anong gamot, tingnan nyo lang sa aking mga videos. Marami na akong upload dyan. At pwede rin kayo mag-comment kung anong gamot ang gusto nyo next. At nire-research ko din naman yun. Alam ba kayo? Okay, thank you so much for watching. This is Iska and the Lost One nagsasabing hanggang sa muli.